Magandang araw mga pare, kayo po ay nanonood ng Paring RJ TV at pag-uusapan natin ngayon si Tulpo, si Nita, si Frasco dahil nagmumukha daw vlogger sa mga post niya. At ito pa ang isang balita. Hindi na nagulat ang kampo ni BP Sara sa mga akusasyon patungkol sa kanya. At tila papalagan So paano yan? Gabi na. ni Manny Pacquiao itong si Ako'y FLM magpapaalam na naman. o mas Kaya kilalang hinintay lang, nag-live lang ako para Norman sabihin Manusi. kay Lahat yan pag-uusapan Makagago. dito sa Paring Ah, RJ TV. Alright. Magandang araw sa inyong lahat mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Wait lang, nagkamali tayo ng thumbnail. Kahapon pa to ah. Palitan natin ang thumbnail mga pare ha. Palitan natin. Okay. Ayan. Kasi parang tila magkakaalaman na. Kasi alam nyo to si Marcos FLM, ano ba to? Francis Leo Marcos FLM, okay? Si Francis Leo Marcos ay kilala bilang isang maangas na scammer. So parang inaangasan din ito si Manny Pacquiao at sinabihan pa nga si Mami Junisha na baluga. Kung baluga daw siya, mas baluga daw yung nanay ni Pacquiao. Naku po, medyo nainis si Pacquiao sa mga sinasabi nito at pati yung magulang niya ay dinamay na. Ang sabi nga ni Pacquiao kung ako lang, walang problema sa akin kung sa sarili ko lang. Pero kung idadamay na yung magulang ko, medyo iba na yan, ibang klase na yan. Hindi mo pa ako kilala, gumagano si Pacquiao. At ang gusto pa nga nito ni Mangusin, si Norman, parang sapakan daw sila ni Pacquiao. Yayain daw siya ni Pacquiao at pupunta daw siya. Wala daw gloves mga pare. Ayaw niya ng may gloves. Kaya matindi itong pag-uusapan natin ngayon. At please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Paki-follow po ang aking Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV dito sa YouTube, Paring RJ Banateros sa TikTok. At maraming salamat sa mga tropa natin at mga pare natin na sumusuporta sa atin. Maraming salamat, palakpakan. Alright. Pero unahin muna natin tong mga may init na issue patungkol dito. At si Senator Tulfo sinata na si Frasco. Nakikita nyo yung Love the Philippines. Panoorin natin to. At pasensya na doon sa mga natin mga pare natin na medyo nadidistract dito sa ating hayaan nyo. Sa ating lap track. Medyo hayaan nyo. Lelesen natin yan. Okay po ba yun? Okay? Ha? Sige. Maraming salamat. Sige, umpisahan na natin to para mabilis na tayong matapos. Okay po ba yun? Okay. Sige. Umpisahan na natin to mga pare. Ayan na. Very sorry, Secretary Frasco. Parang lumilitaw na ikaw ay nagiging vlogger na. Uy, naku. It will not sell pag doon sa mga marketing materials natin, puro mukha mo ang nakalagay doon. It shouldn't happen kasi another thing one thing na na-notice ko. Halimbawa, meron tong sa Alam nyo yung si Frasco, yan yung yung babaeng lagi na lang na parang sa tourism to Sa Department of Tourism yan. Parang lagi na lang siyang imbis na ang makita natin yung mga magagandang alam mo yun, yung mga magagandang lugar sa Pilipinas ang ipakita niya, ang pictures niya, laging yung mukha niya ang nakabalandra diyan. Kaya siguro napansin nito ni Senator Tulfo na ma'am, para ka nagiging vlogger na lang sa mga ginagawa mo kasi kung saan kung saan na nakikita yung pagmumukha niya, di ba? Sino lang ba? Ako lang ba ang nakapansin? Di ba? Kayo rin madalas nyo makita yan at binabatikos yan ng mga Pilipino dahil ano ka ba? Ikaw ba yung maganda sa Pilipinas? Japan ba ito? Magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin. Sa halip, nakalagay dito. Yan. Ang sinisita ni Senator Tulfo dito, imbis na yung mga magagandang lugar ang ipakita natin dyan sa free magazine dyan sa Japan, pagkakataon na natin to Free magazine yan, wala tayong babayaran dyan. Ang
ang problema, yung mukha niya ang nakita. Imbis na yung magagandang lugar dito sa Pilipinas, ang i-features mo o ipakita mo o ilagay natin dyan, wala na. Mukha mo na ang nakalagay. So, para tumaas ang turista, para pumunta ang mga turista dito sa ating bansa, kailangan natin ng advertisement. Putsang ina, laglag na nga ang Pilipinas dahil sa ayaw na nga magpuntahan dito dahil nga sa korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So, ang pag-asa natin yung mga magagandang lugar dito na ang problema nga ngayon, ito pang si ate, kung yung mukha niyang nilalagay niya dyan. Ito, ikaw ng ikaw, and then yung mga groundbreaking Ayan o. pinapakita natin sa halip na dapat Putang ina. Hindi kung limbawa, FHM, pwede siguro yan. Hindi, di ba sa FHM ang mga nakalagay doon yung mga sexing babae. So, yun talaga. Pero dito kasi, ina-advertise natin o pinapakita natin yung ganda ng Pilipinas. Which is, hindi naman ikaw yung ganda ng Pilipinas. Pilipinas pa pangalan mo para ikaw ang nakalagay dyan. Ewan ko ipapakita natin yung underground river, the eight wonders of the world, yun, Yan o. Diba? Ito nga dapat. Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po, at saka yung mga groundbreaking ceremony, which will not sell. Yun. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Kasama na po dyan yung mga lugar na pwede pupuntahan, food, wellness, di ba, adventure. Those are the things that people would like to see, the tourists. And Kaya nga, alam mo mga, ito ang punto ni Senator Tulfo. Imbis na ipakita natin yung mga magagandang lugar dito sa Pilipinas, iba-iba yung mukha mo ang nakikita ng mga turista o yung mga foreigner. 'Di ba? Imbis na i-promote natin yung mga magagandang lugar, for example, yung Boracay, Banawi Rice Terraces, ano pa ba, yung Tagaytay, ano pa ba, Bohol, yung Chocolate Hills. Marami yung sa Bicol, 'di ba? Mayon Volcano. Oh. Yan yung mga dapat nating ipinopromote dito sa Pilipinas. O diyan sa ikaw bilang isang secretary, dapat yan ang pinapakita mo, hindi yung mukha mo. Kasi ano naman pakialam ng mga foreigner sa pagbumukha mo, di ba? Ang gustong makita ng mga tao na yan o yung mga ibang lahi na yan, yung ganda ng Pilipinas. Di ba? Hindi yung mukha mo. Sige, may itsura ka, pero hindi yan ang gusto nilang makita. Kaya nga sila pupunta dito, kaya nga nila gustong pumunta dito dahil maganda pala dyan o Palawan pa, di ba? Ang daming pwedeng i-display, hindi dapat yung mukha mo ang naka-display diyan. Epal ka rin eh. ito po ako sa website natin, wala ako masyadong nakikita ng mga lugar na kaakit-akit na para mainganyo yung mga tourist na pumunta. Nakikita ko puro mga festivals. I don't know kung iba yung napupuntahan ko website. Maganda po yung festivals. Pero kung Okay. kailangan natin talagang ma-invite yung mga tourists to come to our country, ano ba yung reason ba't nagtutour yung mga tao? O yun tama naman eh. O, lagay mo dyan EDSA. O baka meron tayong mga foreigner o baka yung mga tao na gustong maranasan yung traffic sa EDSA, o di ba? Malay mo naman. At least hindi mukha mo kung nakalagay dyan. Hindi naman po sa puro festival ang pinupunta ng mga turista rito. Of course, maganda yung festival. Pupunta sila rito for adventure, wellness, food, culture, and things like that. So yun po dapat ang binebenta natin. Huwag Yes. po natin ibinebenta yung maling mga bagay na hindi naman in-expect ng tourists when they arrive in our country. And lastly, dapat yung pagdating pa lamang sa airport, we have to identify who are the tourists, if possible, na vlogger.
Kasi malaking dagok to sa atin na pag meron isang vlogger pumunta rito tapos siniraan tayo, magkakaroon ng domino effect yun sa bansa na kung saan sila, Pwede, not only tama. dun bansa sa kung saan sila, kundi pati yung mga followers nila. Mga pare, mga kababayan, hindi natin maiiwasan 'yan dahil nga may mga nangyayaring ganyan dahil lalo na yung mga sikat na foreign vloggers. Ang nangyayari dun sa mga Tolonges diyan sa may ewan ko kung saan ba yun banda, basta sa Maynila yun, eh. Alam ko dinali ni Yorme yun, eh. Yung ang pamasahe lang dapat, 50. Anak ng putya, ang hiningi dun sa foreigner 500. Oh, ano yun, kasiraan natin yun. 'Di ba? Tayo rin naman na nakakanood ng sa ibang lahi na binubudol o ini-scam yung mga foreign vloggers, 'di ba? Medyo naiinis tayo. Kapal naman ang mukha ng mga 'yan, 'di ba? O ganun din yung mga ibang lahi sa tingin sa atin. Pag tayo naman ang nangi-scam dun sa mga vloggers na yun. Oh, malaking ano 'yan, malaking problema 'yan, Kailangan magpakita tayo ng magaganda sa ibang lahi para magbabalik-balik sila dito. Kung madadala yang mga yan, baka ikwento pa at lalong hindi na pumunta dahil binablog nga nila, huwag kayong pumunta sa Pilipinas kasi nga ganyan ang nangyayari dyan, ng i-scam. O edi wala na. So kailangan, ito yung mga dapat asikasuhin ng Department of Tourism. Hindi lang yan ng picture mo, ate. Dapat yan ang inaasikaso, ha? Dapat hindi kung ano-ano. Tignan nyo, may ibang mga, lalo sa ibang lugar, halimbawa, sa Siargao, may mga foreigner na nagpupunta talaga dyan. At masaya sila, kasi nakikita natin yung mga vlog dyan, masaya sila dahil yung mga Pilipino nga, ang galing mag-English. At hindi sila nahihirapan, walang language barrier. Pag kinausap mo kahit sino, sasagot ng English kahit barok. O 'di ba? Ang ganda na nun. Kumbaga, imbis na pumunta tayo sa ibang lugar, kunyari for example, ako ang foreigner, kung imbis na pumunta ako ng Korea, Japan, o China, magpupunta na lang ako ng Pilipinas. Bakit? Kaya nila akong kausapin, eh. Hindi ako mawawala, hindi ako maliligaw. 'Di ba? Dahil magaling sila mag-English at marunong sila mag-English. Unlike, nakapatay pala yung ilaw dito. Sorry. Yeah. Unlike, 'di ba, sa ibang lugar na 'yan, medyo mayroong language barrier. Kaya nagkakaproblema sila sa pagpunta nila sa hotel, sa pagpunta nila sa mga lugar na gusto nila. O 'di ba, ang laking advantage na natin bilang isang mga Pilipino na palaguin yung tourism dahil diyan din aangat ang ekonomiya natin. Ang nagiging problema nga, napapabayaan dahil si ate gusto na lang ang picture ang nasa kanya. Dapat ayusin natin 'yan. Hindi po puwedeng 'yan ang unang-unang makikita. Ito ang unang-unang lalo ng airport. 'Yan ang unang-unang makikita ng mga foreigner pagbaba nila dito sa Pilipinas. Unang-una, pagbaba pa lang nila sa airport, sablay na, ay problema na 'yon. Tapos pag sakay pa nila ng taxi, kokotongan sila o i-scamin sila, problema na naman 'yon, 'di ba? Tapos pagpunta pa nila dun sa lugar na ano nila, problema na naman. Yan ang dapat nating asikasuhin. Hindi dapat papetiks-petiks tayo pagdating sa mga lalong-lalo na diyan sa tourism. Dahil kung hindi babalik yang mga yan at hindi magkukuwento ng mga magagandang bagay yan diyan sa mga kakilala nila pagbalik nila dun sa abroad, pagbalik nila sa lugar nila, wala na. Sayang, 'di ba? Tulad nitong American na vlogger, meron pang isa siniraan tayo, at least itong American medyo Pino pa siya, kaya lang nakakasira. So dapat po DOT makipag-tie up po tayo Hmm. sa mga local vloggers. Marami naman tayong mga local vloggers dito, Oo. Makipag-tie up po tayo sa mga foreign vloggers. I'm sure makakatulong in one way or the other. Thank you, Mr. Chair. I would like to put on the record a matter that has been Ayan si ate, already oh. clarified by the Department of Tourism. In that, the magazine that bore my image, called Philippine Topics, that was published in Japan and subsequently distributed for free, absolutely had no consent, funding, or information on the part
of myself or on the part of the Wag ka lang Department of ano. Tourism. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. Wag ka lang palusot ate. Mali ka na nga eh. Wag ka na hindi lang naman yun yung tinutukoy ni Tulfo eh. Hindi lang yun. Pati yung mga picture mo dito sa Pilipinas. Kung ano, maya't maya paglingon, nandiyan ka. Epal ka te? Ha? Epal yarn? Yun yung tinutukoy, wag kang epal. Dapat ang ipakita mo yung mga magaganda dito sa Pilipinas, hindi yung mukha mo lagi. Nagpapalusot ka pa eh. Wala kaming pakialam kung walang funding dyan, walang basta wag yung mukha mo ang makita namin. Yun lang yun. O dito tayo sa next topic natin. Bilang bahagi po ng legal defense ni VP Sara, ano pong reaksyon nyo dito? Well, unang-una po sa lahat, no, hindi naman po na nakakagulat yan. Hindi na kami na surpresa. Kaya nga dun sa statement namin, sinabi namin it came as, it did not come mga as a gago. surprise. No? Kasi talagang ina-anticipate na natin yan. In fact, weeks ago, may mga grupo na nagsasabi na talaga naman naghahanda na sila maghain. Ngayon, doon naman po sa complaint, both complaints, hindi naman po siya actually refiled. Nakakatawa tong mga to, no? Putang ina to. Hindi, ito mga to, yung makabayan pala. Putang ina to mga to. Nakakatawa kayo. Oo. Nakakatawa kayo. Kasi putang ina, bakit? Oo, sige, sabihin na natin na, sige, nagsampa rin sila ng impeachment. Nagpasa rin sila ng impeachment patungkol kay Marcos. Pero bakit gigil na gigil kayo kay BP Sara? Napatunayan naman ng COA na wala siyang ginagawang masama. Unlike, bakit hindi kayo manggigil kay Bongbong Marcos? Diba? Bakit hindi kayo manggigil kay Bongbong Marcos? Pitik-pitik lang kasi. Kaya napapaghalataan tong mga buwisit na to. Nung nangyari last year. Pero very similar po yung allegations. Kung meron mang nadagdag, I think yung affidavit Pizarra, nung nagngangalang Remil Madriaga ang isang nadagdag doon. So, anticipated naman po ng defense team lahat yan. Meron po kayo sinasabi na kumpiyansa kayo na devoid of factual and legal basis, ito po mga nasabing paratang, laban po sa vice-presidente. Pwede niyo po ba ipaliwanag kung ano po yung partikular na sinasabi niyong mahina o kulang po yung mga alegasyon kay VP Sara? Well, base pa lang po kasi doon sa na-file last year, no, na eventually sinabing void ab initio ng Korte Suprema. Talaga naman po nakita natin doon na wala naman po talagang concrete evidence na nagpapatunay ng anumang katiwalian at pinaghandaan na rin po namin yan. In fact, we were ready to go to trial last year. So, kumpiyansa po kami na in a fair, and impartial trial, mapapatunayan. Tapos sinasabi nila hindi daw recycle impeachment to. Malamang ganun pa rin yan. Yan din ang yun, gagawin nila dyan. Ako. Pero inayos nila yung pagpapasa nila ng ngayon, ng impeachment. Unlike before, na nagpasa sila ng 3 beses, tapos yung pang-4 yung pinush nila. Ngayon, mas maganda. Ready naman ang legal team ni BP Sara dyan. At hindi naman yan basta-basta mapapalubog nyo. Anak ng putsa. Halatang-halata na tong makabayan na may karga talaga. Po natin na wala naman pong katiwalian na masasabing nagawa ng ating Vice Presidente. Oo. Attorney Michael, isa sa ibinabato ng mga members po ng Kamara na nag-endorso nitong isa sa mga impeachment complaints ni VP Sara, ang sinasabi nga nila, hindi pa nabibigyan ng pagkakataon si VP Sara para ipaliwanag itong lahat ng mga akusasyon sa kanya. Tapos meron din po kasing accusation ng bribery and an unexplained wealth laban kay VP Sara. Sasagot po ba ang kampo nyo dito? Kayo po ba'y, ito para matapos na once and for all, may plano po ba kayo maglabas ng SALN or other financial disclosures para po malinawan na ang publiko dito at matigil na rin po ito? Well, definitely without going into the details, syempre po, ayaw po nating i-disclose at i-telegraph yung ating mga depensa. But definitely, lahat po ng mga aligasyon, hindi lang po yan, pero yung lahat ng aligasyon na nakalagay doon sa mga complaints ay i-address natin isa. And palagay ko, parati kasi nating nasasabi noon at the proper forum, palagay ko, ito na pong impeachment, ang proper forum talaga
para sa, finally, masagot na natin lahat ng mga paratang laban sa Vice Presidente. Oo. Attorney Oh, so yun. Yun yung sabi ng legal team ni BP Sara na handa naman silang sagutin. Noon pa naman yan eh. Dati pa yan, handa silang sagutin dyan sa mga inaakusa sa kanya. Pero sabi nga ng kampo ni BP Sara, sa proper forum. Hindi pwede yung sansan lang o yung sa interview lang siya sumagot. Kasi mahirap na, di ba? Baka gamitin pa yun sa kanya. Kaya ang tingin ko dito, inaasar lang to ng inaasar ni BP Sara tong mga tanga na to. O, kita nyo, effective naman. Asar na asar sila, di ba? O, gigil na gigil sila kay BP Sara, pero si BP Sara, chill-chill lang. Hindi sumasagot sa mga gusto nilang mangyari. O, ito, pag-usapan natin to. Ito yung kay Pacquiao tsaka kay Mangusin. O, kasi itong sinungaling na si Norman Mangusin, sinasabi na may mga utang daw. O, di ba, kamag-anak nga daw ni Marcos to. Tapos may utang daw si Amy sa kanya. May utang din daw si Pacquiao sa kanya. Anak ng putya. O, kaya pinabulaanan ito ni Makagago. Galing to kay Makagago tong video na to at kinat natin. Oy, Makagago, wag mo kong wag mo kong i-copyright O, reaction na natin to kasi masaya to masaya. Sana palagan ni Pacquiao, no? Ano sa palagay niyo? Papalagan kaya to ni Pacquiao? Sana palagan niya. Tapos yung walang gloves, bugbugin niya ng bugbugin para matuwa yung mga Pilipino. Kasi maraming inis dito Maraming inis-scam daw to di umano. Lalo na yung mga OFW. Tapos mayat-maya daw, nagla-live siya. Maraming mga vloggers o mga videos na lumalabas sa Facebook na pinapakita na mukha tong tanga. Marami daw siyang na, 'di ba, ang isa pang pinaka litanya nito yung 50 meters away. Wag ayoko may intimidate yung mga tao sa akin. Layo-layo kayo, mga gwardiya na daw. Sige, panoorin natin to mga pare para makita nyo. Boss, kumusta yung bla bla bla? Bayad ba? Sinagot ko na yan. Nagbayad na yata kay Bernard. Pero si Bernard di pa nagbabayad sa akin. Panis. Yata, hindi ako sure. Nasa akin yung niyan yung folder, yung case folder niyan. Yung 2019. Eto, ang sabi dito, Nasa akin yun. ang sabi, nawala. Mga pare, sabi dito, boss, kamusta ba yung utang ni Manny Pacquiao sa'yo? Bayad na ba yung 1.7 billion na utang niya? May utang daw si Manny Pacquiao dito kay Mangusin. Folder niya. Yung 2019. Tapos, may kumuha daw ng bayad. Nasa akin yun. Ay, tapos na yan. Binayaran na ako ni Brenchong dyan. Pero marami akong papel. Hawak ko yung mga papel. Kaya, wag nyo kong upakan dahil masama rin akong mabuisit. Marami akong hawak na papel ng mga kaso-kaso. Yun, tuloy. Nung nagkakasuhan. Wala Kaya yung audio. ako, tahimik lang. Pero pag nabuisit, Wait lang nawala ako pwede ko ilabas yan. Pero yan ay tapos na at lipas na, wala na rin silbi. Okay. Sige pa, thank you po. Ipe-play ko lang ito mga ka-hombre ko. Tapos eto, si Makagago, gago nga to So pumunta kay Pacquiao. Di ba? Tapos pinakita tong video ni Mangusin kay Pacquiao. Kasi syempre kaharap natin si Boss Manny dito. Ayan na po, Maraming po salamat, Boss Manny, at pinaunlakan niyo po kami dito. Eto, kasi maraming mga tao, mga ka-hombre ko na nanonood, sobrang gusto nilang malaman kung anong masasabi ni Boss Manny dito sa utang daw ni Boss Manny kay Norman Mangusin na almost $30 million. Pero pakinig muna natin kasi hindi to alam ni Boss Manny, wala siyang idea dito. Ito po. Sinabihan ko kasi Johnny, ikaw, wag na wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post na taon na lang, magpo-post sa FLM family yan, ilanos doon. Alam mo may
utang sa akin yan. Hindi ko nagbabayad eh. Oh, yan daw. Trilyonaryo ng Pinas, FLM, Manny Pacquiao may utang na 1.7 billion pesos kay Kulaong. Ayan ang tawag nila diyan kay Mangusin Kulaong. Apo siya sumakit yung ulo. Sumakit yung ulo ni Manny. 30 million dollar ang utang sa akin. Oy. Sino ba? Putsang ina may utang daw Eto kung ikaw sa mga matitinong sa mga matitinong nating kaibigan, mga pare natin. Tangina Manny Pacquiao tapos magkakautang sa iyo, mukha kang gusgusin. 'Di ba? Kung ikaw nasa patinong pag-iisip, paniniwala ka ba dito sa mama na to? Puta Pacquiao 'yan eh. Manny Pacquiao 'yan. Putang inang isang laban 'yan eh. Ang laki-laki ng pera niyan. Tsaka bakit siya mangungutang? 'Di ba? Ang daming negosyo niya, namimigay nga ng pera yan, bakit siya mangungutang? Ayun lang eh. Doon lang sa logic na 'yon, putang ina tapos na usapan eh. Yung masisipay. Baka nagda-drugs to. Pinromote niya mag-isa na nangutang siya sa akin. Komplet, nakadimanda yan. Para mas Putsang ina, patay ka ngayon. Baka nagda-drugs ito siya? Baka baliktad, baka siya pautangin. Ay, trapo daw. Oh, yan pa, putya, sinabihan pa. Hindi, si Manny, medyo may pagkabalimbing din to. May pagkabalimbing naman to si Senator Manny. Pero patangin na yung mangungutang, bakit siya mangungutang? Nasabi po niya, Boss Manny, na kayo daw yun nga, narinig niya. Na trapo daw. Ayan, hindi niya na-meet. Tapos definitely wala kayong utang dyan, tama? Hindi ko nga kilala. At saka akala ko nga, adik yung pinano mo. Isa pa, Boss Manny, nakapanayam ko po si Attorney Guanzon. Siguro about 2 weeks ago po, sinabi niya, napaka-imposible. Si Manny pa ba? Si Manny nga namimigay. Tapos eto, may utang anong klase kalokohan. Di ba? $30 million? Oo. Boss Manny, parang hindi pa ata aabot yun sa isang labay niyo. 1.7 billion pesos daw. Parang lumaban ako. 2018 daw. Donya at oyag na si Aling Eto. Remy, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot. Ayan ang problema. Bakit pati yung nanay nito ni Senator Manny, dinamay. Kaya medyo, ewan ko talaga, sablay siya dito. Kasi kung panlalait lang, kung mga panlalait lang ang style nito ni Mangusin, yung nilalait niya yung tao, ang daming nang lait dyan na mga boksingero noon pa, mas malala pa, di ba? Mas malala yung panlalait kay Manny kasi yung kay kay Thurman na nga lang, wala ka, T-Rex arm. Di ba? Maliit ka lang, kaya kitang bugbugin, kaya kitang patulugin. Parang ganun din yung sinasabi nito ni Mangusin, ni Kulaong. Pero, ang problema, dinamay yung nanay. Yun lang yun. Ano? Baka basta pa ako ni Boss Manny dito. Wala ka pala may sagot. Gonggong. Ayan po yung sinabi niya. Kaya po, ito si attorney, together with Mark, kaya po kami nagka-connect. Kasi po, Actually, boss, nag-message ako. opo, kasi Tapos meron pa yang sinasabi na hindi ko alam kung nandito sa video na to. May sinabi pa yan si papalaga mo ba si Senator Manny? Kaya mo ba si Senator Manny kumanon sa comment yata nung live nito ni Kulaong. Tapos sabi nito ni Kulaong nga na siyang maghamon sa akin, di ba? Siyang maghamon sa akin kung kaya niya ako. Ayoko lang may gloves. Gusto ko yung kamao sa kamao. Imbitahan niya ako at pupunta ako sa kanya. Gumaganon pa di ba?
Oh, putang ina yan. Ewan ko kung anong reaction ni Manny Pacquiao. Kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo mainit po. Connect niya po ako, tapos nag-usap po Di kami. ba, Sen, naalala ko yung sinabi mo noon. Gago kaya Okay lang kung ikaw. Pero wag na. Kilala ba niya ako? Kung okay lang. Tanong ko sa kilala ba niya ako? Yari ka dito. Patay ka. Baliw Kasi ka. katulan mo na yan, Sen. Sabihan na yan. Baliw. Kasi ako sa medyo yung sinabi niya. Una pa lang yung 30 million. Tapos Pangit yun. Badly nadamay yung... mami di ba na? Si baka gago, ano din, sulsul din talaga eh, no? Alam mo, hindi, in fairness naman kay Makagago, mas okay siya sa mga gantong style eh. Yung mga ganyang vlog, kaysa huwag ka na magpolitika, hindi bagay talaga sa'yo. Anyway, inamin niya naman na bayad siya, so okay na yun. At least alam na ng mga Pilipino, alam na ng tao na binayaran siya para lang magpolitikal. Anyway. Hindi po siya sa nanay ko, kaya po kinasuhan din sa nanay ko. Nanay ko po. Lahat yun. Parinig mo kay boss yung mga pinagsasabi niya sa... Hindi, wag na. Okay na yan. Okay na yan. Nakahiya naman. Pero kasi ganun po siya. Now, sa akin, okay lang kasi influencer versus influencer. Pero bakit pati si Boss Manny, dadami mo sa kapangahan Kasi ko? maganda yun, mabigat yun. Bakit kilala ba niya si Sen? Exactly. Oh, hindi niya kilala. Baliw ka nga talaga. Ayan, pag pinatulan ka ni Boss Manny, andyan yung maraming abogado yan, si Boss Manny. Pero ayan, pagka ikaw ay pinatulan niyan, Paano kaso? Kailan mo? Kailan mo, attorney? Uy, tapos ka nga. Eto na. Pailan daw ng kaso. Ewan ko kung magtutuloy o gagawin ng abogado. Malamang, inutos sa kanya, gagawin niya. Pailan daw ng kaso itong si Kulaong. Hindi, kasi medyo puta na. Pero alam nyo mga pare, baka malungkot yung mga tropa nating tumatangkilik dito kay Kulaong. Hindi naman tumatangkilik dahil gusto nila, yung tumatangkilik dahil gusto nilang mapahiya. Baka malungkot pag nawala to o nakulong to siya. Kawawa naman. Pero yan, at least meron ng sample sa mga niya. Kasi alam nyo mga pare, hindi lang to hindi lang ito ang binabanatan nito. Binabanatan din ito ang mga Duterte. Kung ano-ano ring sinasabi niyan sa mga Duterte. Akala nyo ba? Maraming sinasabi yan sa mga Duterte. Kaya kung masasampahan ng kaso to at makukulong, edi ang saya natin. ako na po bahala. Sinigay ko na sa kanya yung requirements na hiningi ko. Ibabalik ko lang po sa kanya. Nag-umpisa na kami, boss, actually. Pailan natin ang kaso. Ayan na. Tama yun, Sen. Good. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. Madami ako. Siyempre, Manny. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Tapos bugbugin mo. Yan ang Senator Manny. Bugbugin mo siya. Pinababa ko na ba yung tulong mo? Ayaw nyo na po siyang tulungan. Patulungan ko nga pa, ipapalagay ko sa kapital hospital. Baka yung tulong ni Boss Manny sa PAC, baka sakaling mabago yung takbo ng utak mo. Ako personally, yung sa'yo okay lang kasi naalala ko dati sabi mo okay lang yung lahat ng punch sa'yo eh. Pero pagka si Mami Dina, family na involved. Hindi, lahat. Ano na yun? Ibang bagay Paul na yun eh. Paul na yun. Sobra na yun. Kristian lang ako. Swerte lang sila. Kaso na lang muna to. Yes, boss. Kaso. Seryosohin mo yan. Oo, talaga. Kasi kung hindi, ginawa ko na nga sa kanya lahat ng kailangan. Yung tapang nito, bunga nito, tahiin ko pa ito. Kalingkingan ko lang yung tapang. Tama lang. Oo naman, syempre. Kasi ano yan, Tagot ka dito, boy. lang. Ito si si Senator Manny, si Manny Pacquiao, Bisaya Bisaya. Tapang to, taga Jensen to. So, yung tapang nito hindi to basta-basta, talagang matapang to. Kaya medyo yari ka na ngayon, Kulaong. So, I feel sad kasi naalala ko yung sabi. Ako na, kukontrol din ako. Doon narinig ko yung pati mama ko. Gaganyanin niya. Hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, Delikado na ata. pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanya to, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako,
Oh, yun na. Wala ka sa akin. Hindi mo pa ako kilalang lubusan. Sapakin mo, isang Wala sapak ka lang. talaga, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, Bali yun niya. ipakita mo sa kanya kasi para matawan siya. O kaya baka may problema talaga. Pagamot natin. Pero papatulan ka na ni Boss Manny. At yan actually ang gusto ng mga nanonood. Ayan, attorney. Bad boy ako nung araw. So ayan na, abangan natin ang susunod na kabanata dito sa labanan ng si Pacquiao versus Mangusin, no. So ewan ko, malamang tagilid dito si Kulaong. Ay na Pacquiao to eh. Pero ewan ko, maawain kasi to si Senator Manny, baka masapak nga lang. Isang sapak lang pero okay na yan. Umpisahan niya yan sa kaso at pag pumalag-palag pa rin, umangas-angas pa rin, ayan na, sige. Anyway, yung mga nanonood naman sa kanya ang aatake sa kanya. Oh, wala ka pala eh. Ang yabang-yabang mo eh. So, yan. Anyway, mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos para mas marami, mas masaya tayo, okay? Huwag kakalimutan paring RJ sa Facebook, paring RJ TV, dito sa YouTube, paring RJ Banatero sa TikTok. Maraming salamat sa inyong lahat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.